So nandito ulit tayo dito tayo namana kahapon. Yung nahuli natin yung mga emperor. Wow. Sa isang malaking surahan. Ito is dito sa Banton, Barangay Banisi. Since kumalma talaga ang habagat. Yes! Ang ganda na ng dagat ngayon. Dito kasi pag habagat, malakas ang alon. So doon tayo galing. Nandun yung bayan. Ito yung araw. Possible pa lang. Alas 6 na. Low tide ngayon. So kung mapapansin yun, yung isla dyan, Simarayan. Yung isa naman, Calatrava, Romblon, tas Sibuyan. So yung mga subscriber ko dyan sa Simara, maraming salamat sa inyong lahat. So bihis lang ako. Tapos kunting pahinga. Tapos dive na tayo. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Dito guys, mababaw yung hunasan dito, kaya lalanguin pa natin papunta dun sa spot. Dun tayo pupesto, dun sa matalas na bato, dun sa may pangpang, dun ang spot natin ngayon. Medyo malayo na yung nilalakad natin. Ito ang babaw pa rin ng dagat. Since papunta tayo sa spot, load muna tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Ito pa rin yung gamit nating pana, yung 130 cm carbon. Spear gun loaded. Let's go. Pagkarating ko sa spot, makatapos akong mag-warm out guys, diretso na ako dito sa malalim na area since nakita ko yung mga bait dito na bulabog. Yes! At dito habang palapit tayo sa buhangin, eto sinalubong tayo ng dalagang bukid. At pagkapesto ko dito guys, napansin ko agad sa mga bait, mukhang paiba-iba ng direksyon, mukhang may kinakatakutan dyan sa malalim. Kaya antay tayo kung anong lalapit. Dito guys, nag-granting na ako o nagpi-fish call. At eto yung hindi ko inaasahan. At ayun, hindi tinamaan natin yung napakalaking mamsa. Sa sobrang harap niya kasi, hindi ko na nabaling yung pana ko. Hindi ko na nasunod yung galaw ng isda, kaya hindi tinamaan. Sayang, napakalaki na sana to na mamsa. Ilang buwan na naman tayong hindi makakatulog na ito dahil sa nangyaring ito. Pero okay lang, ganun talaga. Pagkatapos kong magmuni-muni at isipin yung mamsa, ito, dive ulit tayo. Nagbabaka sakali tayo ngayon, magpakita pa o baka nandyan lang sa paligid. At pagkapesto ko dito guys, sinalubong kaagad tayo ng mga slick unicorn at ang dami nila. So abang-abang muna tayo kung anong dadaan o kung anong lalapit pa sa atin dito sa dive na to. Nagbabakasakali ako dito na nandyan pa yung mamsa sa paligid.
At eto ang lapit na talaga ng mga sleek unicorn sa atin. Nahihiwagaan dito sa gwapong ito. Halos halikan na tayo sa sobrang lapit na itong mga unicorn. A couple of seconds pa ang lumipas, wala na talaga nagpakitang malaki kaya angat muna tayo. Dito guys, halos nakarami na akong dive. Hindi na talaga nagpakita yung mamsa or hindi na bumalik. Yung mga unicorn, paikot-ikot lang din sa akin. Kaya ito yung naging unang isda natin ngayong umagang ito. Ang lalim ng sinisisin natin guys is 15 to 20 meters. At hindi pa nga tayo nakakapwesto dito, eto napakalapit na naman yung mga sleek unicorn. Eto, paikot-ikot lang talaga sila sa akin. Halos dumikit na sa ulo ko. Ilang segundo pa ang lumipas, wala talagang nagpapakitang malaki kaya kuha muna tayo ng sleek unicorn at piliin natin yung pinakamalaki sa kanila. At eto yung naging unang isda natin ngayong umagang ito, isang sleek unicorn. Yes! Good size na rin. Since hindi natin tinamaan kanina yung mamsa, iniisip ko pa rin hanggang ngayon. Kaso nga lang, ganun talaga. Kaya harvest na lang muna tayo ng mga unicorn dito. Pambawi sa hindi natin tinamaan na mamsa. Kung mapapansin nyo dito guys, paiba-iba ako ng pwesto dito. Hindi ako nag-stay dun sa napanaan para hindi masyadong mahalata ng isda na dun ka palaging nakapwesto at nabubulabog sila dun. Kaya paiba-iba ako ng pwesto dito sa mga bato. Hindi pa nga tayo nakakatagal dito guys. Andito na naman, ang dami talaga ng sleek unicorn ngayon. Since unang kalma dito at hindi sila bulabog pa. Since spearfishing tayo dito guys, pinipili ko pa rin yung pinakamalaki sa grupo nila at nag-aantay tayo. Dito sana may midnight snapper kaso biglang lumiko kaya hindi ko natira. At buti na lang, may naligaw na isang slender unicorn, kaya eto yung naging target ko. Ayun, sa sobrang amo, hindi na nakagalaw na spine shot natin. Napakaganda ng patama. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang ito. Isang slender unicorn. Isa rin ito sa napakasarap inihaw. Ang mga unicorn kasi is napakasarap inihaw sila.
Since nandito lang naman yung mga unicorn guys, hindi na ako umalis dito sa pwesto. Naalala ko pa rin talaga yung mamsa na hindi tinamaan ko nung unang dive natin. Sayang talaga. Kaya bawi na lang tayo dito sa mga unicorn since nagpapahuli naman sila at nandito lang ang aamo. Dito, since nakadalawa na tayong huli ng unicorn, medyo mabagal na silang lumapit. Pero since gwapo tayo sa ilalim ng dagat, na-curious itong mga slick unicorn sa akin. At dito guys, may palapit sa akin na ibang unicorn na naman, kaya eto yung naging target ko. Etong unicorn na to is yung lumalaki talaga ng nasa umaabot ng 5 kilo. Kung mapapansin nyo, napanood nyo sa mga previous video ko, yung sa tugong na spa tayo, nakahuli ako doon ng 4 na kilo na ganitong unicorn. At eto, naging pangatlong isda natin ngayong umagang ito. Etong sungay nito guys is humahaba talaga ng husto to, mga nag-iisang dangkal. Dito sa dive na to guys, hindi na ako umalis dun sa pwesto ko na nahulihan ko ng mga unicorn since pag nagda-dive kasi ako, pumupunta sila sa malalim. Kaya pag dadaiban ko pa dun sa mababaw, matatagal lang lumapit. Kaya dito na ako ng pwesto para pag pwesto ko, lalapit ka agad sila. At hindi nga tayo nakakatagal pa, eto nga, nandito na naman yung mga slick unicorn. Curious talaga sila sa poging ito. Since nakatatlo na tayong unicorn, abang muna tayo kung anong lalapit pa sa atin dito. Dito sana guys, papanain ko na itong slender unicorn na to, ngunit biglang lumiko. Kaya pili ulit tayo ng pinakamalaki sa grupo. At habang nag-aantay ako dito, eto ang lumapit sa akin. Napakalaking red bass. Sa sobrang curious ng isda, ang bilis lumapit sa akin at napakaganda yung patama ko dito sa red bass na to, na spine shot natin. Thank you, Lord! Woo! At eto yung naging pang-apat na isda natin ngayong umagang ito. Napakalaking red bass. Tingayog ito kung tawagin dito sa isla namin. Hoy, binigyan pa rin tayo. Hindi man natin nahuli yung
mamsa. Bigyan tayo ng napakalaking red bass, grabe. Woo, thank you Lord. Woo, napakalaki to. Pagkahuli ko dito sa red bass na to, mukhang nabuhayan ulit ako. Parang nakalimutan ko kaagad yung mamsa na hindi tinamaan natin. Pa rin kasi yung iniisip ko, bawa dive. Buti na lang, lumapit itong napakalaking red bass. Nawala ng konti yung lungkot ko. 7.2 kilogram on scale na red bass. Napakalaki. Grabe. Ito na yung red bass na pinakamalaking nahuli ko na kuhaan natin ng camera. Dito guys, since mabigat na yung dala ko, dinalagay ko lang kasi yung mga isda sa bewang ko. Kaya pumunta ako dito sa mababaw at napansin ko sa mga slick unicorn, sinundan tayo dito sa mababaw na area. Kaya sumisid ka agad ako para pumitas ulit tayo ng isa. Sa sobrang pogi nga natin dito sa ilalim ng dagat, eto, lumalapit ka agad sila, nagpapaunahan. Iniisip siguro ng mga kasama na baka mahuli sila. Kaya pagka-close ko ng gap dito sa isa, tinira ko na to. At eto yung naging panglimang isda natin ngayong umagang ito. Isang good size na slick unicorn. Halos 1 kilo na rin to guys. Kaya goods na rin. Since mamigat na talaga itong mga isda ko na ilagay sa bewang ko, nagdesisyon akong isabit muna sa corals. Naghanap ako ng bato na masasabitan. Since nandyan pa naman yung mga unicorn, nagpapakasakali akong makahuli pa tayo. Kaya isabit muna natin to para hindi tayo mapagod kaagad. Dito sa dive na to guys, bumalik ako sa malalim na area. Dito tayo nakahuli ng maraming unicorn. At pagbalik ko dito guys, lumalakas na yung agos. Pero kaya pa namang mag-dive kaya sinubukan ko pa. At pagkapwesto ko dito guys, hindi pa nga tayo nakakatagal. Eto, ang naunang lumapit is yung maliliit na slick unicorn. Kaya antay tayo nung mga good size na kayang panain. Yung iba kasing maliliit is undersize, mga wala pang kalahating kilo. Kaya pagka-close ko ng gap dito sa isa, tinira ko na to. Ayun, napakaganda naman yung tama. Since pa high tide na to guys, ang sinisisid ko na is nasa 20 meters plus na. At eto yung naging pang-anim na isda natin ngayong umagang ito. Isang slick unicorn pa rin. Okay na rin to, at least nadadagdagan yung mga huli natin. Kung nahuli lang sana natin yung mamsa nung unang dive natin, sigurado nakauwi na ako na ito. Goods na rin sana yon, mga nasa 15 kg on scale na sana yon. Dito sa dive na to guys, lumakas na talaga yung agos. Kaya nagdesisyon na akong mag last dive dito. At ito na rin yung last na isda natin ngayong umagang ito.
At pagkapesto ko dito guys, medyo mabagal na rin na lumapit yung mga slick unicorn since lumakas na yung agos, tinatangay na sila papunta dun sa kaliwa. Kaya nahihirapan ng lumapit sa poging ito. At hindi na lumalapit itong mga slick unicorn. Nandyan lang sila sa unahan. Buti lang itong isa, lumapit pa. Yes! Long range na pagkatira ko dito guys, ngunit napaganda pa yung tama ko dito. At eto na guys, yung last na isda natin ngayong umagang ito. Isang slick unicorn ulit. Pampitong isda natin ngayong umagang ito. Pagkatapos din ito guys, bumalik na ako sa mababaw na area at sama na natin to sa mga huli natin. Kunin natin sa may bato. Shoutout nga pala kay Espino family, Kayadong family, Goson family, Mahinay family, Aldrin Encio, Merrick TV Vlog, Aldrin Castrens, Noel Padirugaw, Den Fas, Abdul Jakul, Beck Padirugaw, Danilo Hernando, Rolly Bihox Profising, Joby Ann Pacana, Kevin Antigua, Milagrosa Dios, Stephen, Roel Suay Bagyo, Rafi Bantilan, Al Melendres, Jelen Binagin, Romel Navarre, Larry Amos Hilario Lacostero, Bea Lopez, Marlon Hamisola, Rosana Villahermosa, Max K. Gregorio, Bitoy Villabito, John Vincent Eliagas, Fernando Lacasandili, Sol Empinado, Chad Summer, Joje Villarta, Infinite Outdoor Quest, Vincent Espineda, Owen Salas, LV Anti-Vlog Adventure, Rostom Fishing, Aldrin Den, Juanto Channel, Ivan Rantugan, Warren Malgapo, Aldrin Arellano, Raylan Versosa, Kevin Givertas, Johnny Heisten, Noah Nathan and Nami, RJ Aquensan, Arvin Caballero, Willie Yambot, Marvin Cabahog, Ros Anteleros, Reke Jimenez, Julius Nadura, Darin Nicasey, Melgar J, Ben Jomar Ibanez, Rainiel Fuyod, Robredillo Family, Pancho Pantino, Gabo Family, Peter Fan TV, Disulok Family, Kristen Catilo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto guys, yung mga huli ko. Wow! Nakaapat tayong slick unicorn, isang slender unicorn, tas yung isang mahaba yung sungay na unicorn din. At etong napakalaking red bass. Grabe. At habang pabalik na ako guys ng Pangpang, nakakita ako ng pugita. Kaya binitawan ko muna yung mga isda at kinuha ko na to. Pandagdag na rin sa huli natin. Akala ko nung una maliit lang, pero paglapit ko napakalaki pala. Nasa 2 kilo na rin kasi. Wow. Kaya goods na to. Napakasarap ito sa ginataan or adobo man na luto. At ayun, mabilis nating nakuha. Ay, may bonus pa. Pugita. Malaki ba? Malaki na rin. Thank you Lord. At eto, naging pang-8 huli natin ngayong umagang ito. Since pauwi na tayo, binigyan pa tayo ng blessing ni Lord. Pagkatapos kung secure din itong pugita guys, dumiretso na talaga ako sa Pangpang. Medyo mahaba na rin yung dive natin. Halos mag-4 na oras na din tayo dito sa dagat. Siguro guys, kung nahuli pa natin yung mamsa, yung napakalaki, na ang dami sanang blessing natin ngayong araw na ito. Ngunit yung istang iyon, parang hindi talaga para sa akin. Kaya ganun talaga, hindi natin maiiwasan yung ganun. Maraming beses na akong ganyan. Yung pagharap talaga yung mamsa is hindi natatamaan. So hindi ko na lang dinididib yung mga ganung bagay na pangyayari.
Ganun talaga sa dagat. Minsan, hindi para sa'yo yung isda. Pero yun, parang sa akin na talaga. Ang lapit na kasi. Eto yung mga huli natin. Buti na lang, may nagpakita pang napakalaking red bass. Eto yung nagpasaya sa akin ngayong dive na ito. Kung wala siguro to, malungkot tayo pag uwi. Kasi hindi natin nakuha yung mamsa, hindi na naman tayo makakatulog ng maayos neto ng ilang araw. Buti na lang, napakabait talaga ni Lord. Binigyan pa tayo ng napakalaking red bass. Guys, hindi na ako. So ito lang yung isda. Sinali ko lang dito sa motor. Wala kasi wala pang carrier. So yung pana dito ko linalagay sa gilid. Naka mouth siyang ano, parang liter U yung salt. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. Ay, oras natin 10:10. Sayang yung mamsa natin, yung unang sised. Hahay, ang laki sana ng mamsa yun. Siguro mga nasa 10 to 15 kilos. Ang laki. Sobrang harap kasi hindi ko na napaikot. Tinira ko na nung nasa pag-ganon niya. Tumulas lang yung shop. Pero okay pa rin. Binigyan pa rin tayo ng isang malaki. Yung red bass. Ito yung huli nating nahuli. Pinakitaan pa tayo ng pugita. Kinuha ko na, malaki pala oh. Nasa 2 kilo to. Pwede na rin. Napakasarap yan. Gataan. O ito. Mga slick unicorn. Kumuha pa ako ng slick unicorn. Nakadalawang piraso pa tayo. Pagkatapos mahuli yung itong midnight red bass. Gawang yung mamsa kasi hindi natin nahuli. Sayang. Napakalaki sana. Okay na sana yun. Harvest try Yun, nakaapat tayong slick unicorn. Isang etong lapad na unicorn, saka yung slender. Ito yung pinakamalaki nating nahuli. Ito. Ito sana. Titira na sana ako na ito ng nung slick unicorn. Buti lang paglingon ko sa kaliwa, nakita ko to. Tamang pasugod sa akin kaya buti lang na kuha natin. Napakalaki to. Ito siguro yung pinakamalaking red bass na nahuli ko. Timbangin natin mamaya, benta tayo ng isda. Wow. So ayun guys, timbangin natin itong red bass. Napakalaki. Akala ko magsa 10 kilo. Maliit lang pala, lang 7/4. Okay na rin. Napakasarap na isda. Ito, isang unicorn. Ito yung pang malalim na unicorn. $1.9. Pisanay timbangin natin itong lahat ng unicorn para malaman ko nakailang kilo tayo. Karamo. Ito pa. Puro unicorn. May katanan. Sama natin itong para isahan lang. Yung malaki 7/4. Ito lang, ayaw man
Yun. 7. Sakto. Ayos. Ayos na rin. So pag nakaano tayo, naka 14 kilogram on scale. Etong lahat. Galing. Ha? Ang pugita. Timpangin natin. 2 kilo. Oh, sabi ko na nga ba, malaki to eh. Okay na rin. 14. Itong Slice ng lahat, karako. nakaano tayo? 16 kg. Goods na rin. Pag nahuli pa natin yung mamsa, mga siguro lampas 20 kilos yung mahuli ko, yung nahuli ko. Alright, eto benta natin to. May ano na, ihatid na lang itong red bass, may bibili na. Saka itong pinakamalaking unicorn. Ito guys, timbangin natin to. May bibili na rin. 2 piraso. So 2 piraso yung bibili. Pwede na to. Hinsama ng mayan. No ka nagliwa? Kul raog. Nagpasok na ako nga. Nasuldohan itong nagimasa. Aw. Sabi kayo. So ayun guys, ito yung kita ko ngayong araw na ito. So yung red bass, naka 7.2 times 200 natin. Bali may 1,440. Yung lahat ng unicorn, 7 kilogram on scale lahat times 170. May 1,190. So yung total is 2,630. Okay na rin sa 3 hours na dive. Okay na rin nakita yon. Hindi man natin nahuli yung mamsa, okay pa rin yung kita. So ayun guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all po.